Nandun sila, nandiyan, nagtatrabaho. Hindi sila nakakagawa ng time para i-achieve yung pangarap nila. Eh paano pag nag-fail ka? Paano pag nagkamali ka ng desisyon? Wala ka ng room for mistake. Ang gusto ko lang, mag-isip kayo na habang nagtatrabaho kayo ng 8 hours sa isang company, kailangan nyo ng survival, huwag nyo kalimutan na maglaan ng time para tuparin pa rin yung pangarap nyo. Tingnan mo, lahat ng building dito, empleyado lahat yan. After 8 hours, tsaka lang sila pupunta rito. Tsaka lang sila magbibigay ng time sa sarili nila. Eh, ang liit nun. 2 hours, 1 hour of their life, daily. Yun lang yung time nila. Buti kung araw-araw pa sila nag-gym. Eh, most of the time, konti lang yung part na nakapaglaan sila ng oras sa buhay nila. Nandun sila. Nandyan, nagtatrabaho. Hindi sila nakakagawa ng time para i-achieve yung pangarap nila. Walang time eh. So, after retirement, doon lang sila mag-iisip, sayang, dapat pala pinorso ko yung gusto ko talaga. Sayang. Kasi ang gusto ng tao, safety. Gamble kasi. Ganun talaga yung buhay, risk eh. Wala namang sure eh. Pero, ang sinasabi ko, kapag tinutupad nyo yung pangarap nyo, wala kayong pagsisihan. Kasi mag-fail kayo o hindi, okay lang kasi buong buhay nyo masaya kayo sa ginagawa nyo. Parang ako, nag-gym lang naman ako lagi eh. Buong buhay ko nag-gym lang ako eh. Kaya mag-fail ako hindi, matayo ko man yung fitness army o hindi, okay lang. Kasi masaya ako sa buhay ko eh. I-compare mo dun sa empleyado, 8 hours ang buhay mo. 30 years ka nagtrabaho sa company. Tapos after nun, hindi ka naging masaya. 30 years kang wala. Doon ka pala mag-start after retirement. Eh paano pag nag-fail ka? Paano pag nagkamali ka ng desisyon? Wala ka ng room for mistake. Hindi ka tulad dito, pag ginagawa natin yung gusto natin, maraming room for mistake. Maayos pa natin na maayos. Eh, mahirap yun. Safety eh. Yun ang gusto nyo eh. Safety eh. 8 hours a day. Buong buhay mo. 40 years, 50 years ka nagtrabaho sa company. Nag-retire ka. Tapos, konti na lang yung buhay mo. Hindi ka na pwede magkamali dyan. Pag nagkamali ka, nakatakot, baka magsisi ka or hindi ka na makabangon kasi konti na lang yung time mo eh. 50 plus ka na eh. Konti na lang yung time. Hindi mo na-achieve yung gusto mo talaga. Unlike dito sa atin, sa pangarap natin, masaya ka sa ginagawa mo. Wala kang talo eh. Masaya ka, nag-gym ka buong buhay mo. Masaya ko dito bro, fitness. After nun, bonus na lang kung natayo ko pa. Eh, natayo natin. Eh, ang ganda ng blessing. Yun yung sinishare ko sa inyo. Hindi masama na magtrabaho sa 8 hours ha. Pero, gusto kong maisip nila, baka ma-misinterpret tayo eh. Baka si Rendon, bawal daw mag-hindi. Hindi masama yun, okay? Choice nyo yun. Ang gusto ko lang, mag-isip kayo na habang nagtatrabaho kayo ng 8 hours sa isang company, kailangan nyo ng survival, huwag nyo kalimutan na maglaan ng time para tuparin pa rin yung pangarap nyo. Kasi pare-pares naman tayo 24/7. Time management lang naman yan eh. Hindi mo pwedeng excuse na nagtrabaho kasi ako buong buhay ko eh. Kaya wala na akong time ko pa rin yung pangarap ko. Mali yun. Ako nga nagawa ko eh, ba't di nyo kaya? Puro excuses kasi tao mas madali kasi mag-complain eh. So ang gawin nyo, sa lahat mo na nagtatrabaho ng 8 hours, okay lang, magtrabaho kayo. Sa survival yan eh. Kailangan mo nang mabuhay daily bago matupad yung pangarap mo. Kasi yung pangarap mo kasi, habang tinutupad mo yan, walang tao magbabayad sa'yo eh. Antayin pa nila matupad mo yan bago ka nila bayaran. Hindi pa sure to eh. Ito yung hindi sure na path eh. So, para safe kayo, make sure na habang nagtatrabaho kayo sa isang kumpanya ng 8 hours, huwag niyong kalimutan na maglaan pa rin ng time dito sa kabila para matupad nyo yung long-term na pangarap nyo. Para wala kayong pagsisihan, win-win. Nagkataon lang, ikaw, is yung trabaho mo, is nandito ka rin sa pangarap mo. So, mas mabilis. Nandito ka ngayon sa environment na gusto mo. Yun yung sinasabi ko. Mag-excel kayo kung nandun kayo sa environment na na-enjoy nyo, na gusto nyo. Kasi walang failure doon. Kasi masaya nga kayo eh. Yun lang naman yung success eh. Basta masaya ka, kontento ka, okay na. Ang mahirap nun, nagtrabaho ka sa isang environment na ayaw mo, ang mahirap nun, magsisisi ka. Ilan naman yun. Kaya as much as possible, sinasabi ko, pag-quit na kayo kung hindi kayo masaya. Lumipat kayo dun sa environment na gusto nyo. Kasi dito, kahit walang bayad, kahit mababa yung sweldo, kung masaya ka naman, panalo ka. Success, win-win.